binayaran ka na ba ni Mita? Ay, magandang hapon po. Ay, tanghali ba? Magandang hapon. Ito ang pananghalian natin. Buko Chic with Piras. Okay, gusto ko kayong imbitahan yung mga gusto mag-detox, gustong mag-cleansing diet, throat cleansing diet. Tuturuan ko kayo kung paano. So, ito lang, simple lang. Usually pag noong ginagawa ko ito quarterly, ngayon yearly ko na lang ginagawa kasi busy naman ako dito sa farm. Kasi exercise naman ako dito. Usually ginagawa ko to ngayon once a year. I think 10 years na once a year ko na lang ginagawa. Noon sa Baguio, quarterly ko to ginagawa nung na-high blood ako noon. Usually pag ginagawa ko ito, bumaba yung timbang ko ng 2 o kaya 3 kilo. Depende. Ngayon, para hindi kayo mahirapan kasi ang iba nahihirapan daw silang mag-prutas na walang rice. Mahirapan kapag hindi mo alam yung technique. So, ang ginagawa ko, una, bago ka mag-cleansing diet, ganito, mag-transition ka muna. Kasi no rice, no meat, walang mga protein. So mag-transition ka muna bago itong cleansing diet. Isang linggo na gulay with fruits and with root crops, pwedeng haluan mo ng kamuti. Then after a week, pwede ka nang pumunta ng prutas. Pero dapat unahin mo yung hindi maaasim. Okay? Ginagawa ko since pang detox na ito, pagka umaga, lemon tapos tubig para panlinis sa kidney. Kalahating lemon lang. Ngayon, para hindi ka manghina, para hindi ka mag-aasido, hindi ka nagugutom, dapat meron kang carrots. Okay? Palaging carrots, everyday may carrots. Kasi nandito yung energy sa carrots. Kung meron sanang papaya o kaya avocado, mas maganda yon. Hindi ka makakaranas ng gutom. Since mahal ang avocado, hantuwa. 180 ang kilo. Yung papaya, hindi rin ako nakabili ng papaya. So, kaya binili ko na lang apple, carrots, mangga, watermelon, at saka melon, pinya, itong singkamas, saka yung pipino, yung mga pandinis yun. So, pwedeng gawin mong halo-halo, pagkain mo, unti-unti. Pero ang technique dito, unahin mo yung dapat palagi may carrots sa araw-araw. Either kainin mo, i-juice mo, kaya depende kung may ngipin ka pa. Ngayon, since maglilinis tayo ngayon, napakahalaga yung itong turnips o kaya singkamas, itong pipino, itong piras. So ito, panglinis ito na ngayon ng kidney, atay. Siguro panlinis na rin ng mga ugat-ugat natin kung meron kayong mga uric acid. Kasama na rin yan mawas out. So, at least isang linggo ka ng ganito o kaya 10 days. Pagkatapos na mag-transition ka ulit, mga isang linggo. Huwag kang kakain ng diretso ng karne o kaya yung hard food pagkatapos ito kasi baka sakitan ka ng tiyan. Kaya during the process ng ganito, huwag kang kumain ng hard food kasi baka sakitan ka ng tiyan. Kasi hindi sana yung tiyan mo na kakain ng karne. So habang nasa ganito ka, you enjoy it for 1 week na prutas. Tapos o kaya 10 days. Pagkatapos yun, you enjoy it also 1 week na transition, gulay, yung soup food. Then after mga 20 days na, pwede ka na magpunta doon sa normal na diet. Pero since nag-cleansing ka, mas paabuti na no rice. Kasi yung rice, yun ang pinaka-grabe sa
sugar. Alam mo na, pag katawan natin maraming sugar, yun, dumarating yung mga sakit-sakit. No rice, o kaya bread. Tapos, mga protein, mga karne. Iwasan muna natin yan. Okay? Although ang iba, yung ibang nagda-diet na tatawag nila keto diet, no carbohydrates pero may mga karne. Kasi yung energy nila kinakuha sa taba. Pero dito, yung energy mo dito, makukuha dito sa carrots. Dito sa fructose. Okay? Doon mo makukuha. So, ibig sabihin, kung may mga fat tayo na restored sa ating katawan, sa liver, yun ang gagamitin natin na energy. Okay? Then, yung sweets na nandito, hindi kanyan manghihina. Kasi, nung nasa Baguio ako, nagkakarga pa ako ng isang sakong bigas o kaya nakikipag-basketball pa ako. So, kaya nyo yan. Kaya lang, pag hindi ka lang sanay na didiritso ka na kakain na walang rice, walang transition, mahirap talaga kasi parang kang gutom na gutom, hahanapin mo yung carbohydrates o rice. Pero pag alam mo mag-detox through fruits, masaya ka. Mag-i-enjoy ka na kumain ito kasi nakaplano. Okay. So dapat meron kang plano, meron kang goal, meron kang dedication na tapusin yung cleansing diet. So far, yung akin naman na mga resulta sa blood kin, umpisa ng 20 years ago, 23 years ago, yun ang nami-maintain ko. Nasa boundary. Hindi pa ako lumalampas sa boundary. Okay. Kung may lumampas man, may one time na lumampas yung aking triglyceride. Pero false alarm yata. Ito yung kasi may one time na nagpa-ECG ako isang sponsor ng parmasya, mura lang, nagpa-ECG ako, inatake na daw ako sa puso. Tapos ang taas ng triglyceride. Tapos tinanong ko yung kaibigan ko na doktor, kung totoo ba yun, totoo daw niya na-attack na daw ako. Kaya sabi niya magpa-second opinion ka. Pumunta ako ng BGH sa Baguio. Nagpa-examine ako. ECG at saka in-examine yung kuya ko, liver enzyme daw para malaman kung may problema sa puso. Pero sabi niya, wala naman. So, kaya parang false alarm yata yun. So, kasi one time na-dehydrate yata ako noon, nahimatay ako. Pero sa awa ng Diyos, sa ngayon okay naman na. Medyo 63 years old na ako pero nakakadrive pa naman ako, nakakapag-trabaho pa ako sa farm, nagagawa ko pa yung mga ginagawa ko noon hanggang ngayon. So, kaya ang lunch namin ngayon, ayan, buko with peras. Okay. Kanina yung breakfast, carrots at saka pipino. So, para hindi ka nakakaranas ng gutom, yung pagkain hindi lunch, breakfast, lunch, saka dinner. Dapat, ito pa rin ang snack nyo. Unti-unti, okay, kung baga pwedeng every 2 hours kakain ka para hindi ka nagugutuman. Parang hindi humihilab dyan. So, itong pinya, siguro pag 4 days na ito. Para naman enjoy. Wala pa dito ubas. Maybe, pag kinulang ito, ubas sa susunod. So, yung saging, last week, yung saging at saka mangga, yung hinalo namin sa mga gulay. Kasi hindi pa ako nakabili ng mga prutas. Yun lang mga kaibigan, mga ka-farmers, baka gusto nyo na mag-detox o mag-cleansing diet o kaya fruit diet, publish ko ito. Tawagan nyo ako, tuturuan kita. Gusto mo bawas ng timbang, gusto mo maglinis ng katawan, pwede ito. Habang wala pang sakit. Okay, yan lang mga kaibigan, kapatid. God bless you.